Macy's POV. Macy, nandito ka lang pala eh. Isusubo ko na lang ang last na laman ng aking pinggan nang marinig ko ang excited na boses ni Ma'am Fantasia. Ano? Nagtataka kong tanong sa kanya. Napansin ko pa nga ang butil-butil na pawis sa noon nito na akala mo may humahabol sa kanya. Kakagising mo lang ba? Naku, bakit tutulog-tulog ka? Alam mo bang may mga bisita si kuya? Kaagad na bigkas niya sa akin. Alam ko na yon, nabalita na sa akin ni Ate Melay. Natatawa kong sagot sa kanya. Parang alam ko na kung ano ang pakay sa akin ni Ma'am Fantasia. Dating gawi, gusto niya na naman sigurong manilip. Alam mo na pala, tapos wala ka man lang bang gagawin? Alam mo bang nandyan din si Melissa? Seryoso niyang bigkas. Kaagad namang lalaki ang mga mata ko sa gulat. Nandyan ang malanding si Melissa. At alam mo bang kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano niya landiin si kuya? Naku Macy, sa mundong ginagalawan natin, bawal ang patulog-tulog. Baka mamaya malaman mo na lang na pag-aari na pala ng ibang lalaking mahal mo. Nakalabi niyang sagot sa akin. Nandyan si Melissa? Hindi ba't fling lang siya ng kuya mo? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Fling? God! Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng salitang fling? Tsaka, payag kang may ka-fling si kuya? Halos lumalaki na ang butas sa ilong ni Ma'am Fantasia habang sinasabi ang katagang iyon. Siyempre hindi, pero nag-promise sa akin ang kuya mo na iiwasan niya na daw si Melissa. Seryoso kong sagot sa kanya. Yan tayo eh, sabi lang yun. Naku, masyado ka pang inosente pagdating sa mga ganitong bagay. Ang mga ahas, nandyan lang yan, nakaantabi at manunuklaw. At manunuklaw kapag makakuha ng pagkakataon. Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Grabe ka naman Ma'am Fantasia, para namang wala kang tiwala sa kuya mo. Pilit ang tawang bigkas ko, pero ang totoo, bigla akong nakaramdam ng pagkabalisa. Parang gusto kong puntahan si Lucio ngayon, para personal na makita ang mga nangyayari. Wala talaga, lalaki pa rin si kuya. At may chance pa rin na matukso, lalo na't nakainom na. Seryoso niyang sagot sa akin. Wala sa sariling mabilis akong napatayo dahil sa sinabi na iyon ni Ma'am Fantasia. Nasaan na sila? Seryosong bigkas ko. Malapit sa pool. Hindi naman sila maliligo pero halos nakahubad na si Melissa. Bakas ang inis sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. At mabilis akong hinawakan sa aking kamay at hinila. Wala na akong nagawa kundi ang magpatianod na lang. Ni hindi ko na nga naligpit ang mga pinagkainan ko. Babalikan ko na lang siguro pagkatapos kong ma-check kung ano ang ginagawa ni Lucio ngayon. Diretso naming tinahak ang way patungo sa may pool. Hindi pa man nakakalapit sa kanila, dinig na naming dalawa ni Ma'am Fantasia ang tawanin sa bahaging iyon. Kaya naman lalo kong binilisan ang aking paghakbang at nang matanaw ko na ang kinaroroonan nila Lucio, tsaka ko napagtanto na totoo ang balita ni Ma'am Fantasia sa akin. Mula sa aking kinatatayuan, kitang-kita ko ang 6 na kataon nakaupo sa isang pabilog na lamesa. Halatang nagkakatuwaan na sila at mga nakainom na. Nakita mo bang nakita ko? Tag-iisang babae pa talaga sila. Feeling siguro nila nasa bar sila. Naku, pasalamat sila at wala si Mami, kundi malalagot talaga yung si Kuya. Narinig kong bigkas ni Ma'am Fantasia. Sa hindi malamang dahilan, biglang salakay ng selo sa puso ko. Oo, magkatabi si Melissa at Lucio. At sa sobrang lapit nila sa isa't isa, halos magdikit na ang kanilang mga balat. Halika, lapitan pa natin. Muling bigkas ni Ma'am Fantasia, sabay hatak sa akin palapit sa kanilang kinaroroonan. Tulala naman akong nagpatianod na lang. Ramdam ng puso ko ang panibugho at parang gusto ko nang maiyak. Anang Ma'am Fantasia, kaya naman napansin kong napabaling ang tingin sa amin ng ilan sa kanila, maliban kay Lucio, na diretso lang ang upo at hindi man lang nag-abalang lumingon sa amin. Nakatalikod kasi siya sa gawin namin, kaya hindi niya talaga mapapansin ang paglapit naming dalawa ni Ma'am Fantasia. Hello, join kayo sa amin? Nakangiting sagot naman ng isang babae na kung hindi ako nagkakamali, Diane ang pangalan niya, ang napapabalitang girlfriend ni Sir Hercules. Kuya, nandito si Macy.
Seryosong bigkas ni Ma'am Fantasia. Napansin ko naman ang mabilisang paglingon ni Lucio sa amin, kasabay at nang mapansin niya ang presensya ko. Dali-dali itong tumayo. Macy! Hay, gising ka na pala. Nakangiti nitong sambit at akmang lalapit sana siya sa akin, pero maagap itong nahawakan ni Melissa. Macy? Who? Siya na ba yung illiterate niyong ampon? Bigkas nito na halata sa boses ang panguuyam. Pasimple pa ako nitong tinitigan mula ulo hanggang paa, habang napansin kong nagkatinginan din sila ni Sir Hercules at Sir Philip. Illiterate? Watch your language, Melissa. Hindi mo kilala si Macy para sabihin yan. Halata ang galit sa boses ni Lucio habang sinasabi ang katagang iyon, kasabay ng paghablot niya sa kamay niya na hawak ni Melissa na siyang dahilan kaya nabitawan siya nito. Para naman akong sinampal sa katotohanan. Illiterate? Ano pa? Ganito pala ang tingin ng babaeng kasama ngayon ni Sir Lucio sa akin? Isa akong illiterate at ito nga marahil ang dahilan kaya hinikayat ako ni Madam Tiffany na mag-aral para hindi ako matahin ng iba. Ngayong narinig ko na ang masakit na salita mula sa bibig ng ibang tao, may dahilan na nga siguro para pagtuunan ko ng pansin ang mga pangarap ko sa buhay. Dahil sa sama ng loob na biglang sumalakay sa puso ko, bago nakalapit sa akin si Lucio, wala sa sariling napahakbang ako paatras at nagmamadaling tumalikod at halos patakbong umalis. Paano nga ba magtampo at magselos ang isang kagaya kong baguhan sa larangan ng pag-ibig? Heto ako ngayon, nandito sa loob ng kwarto at tahimik na tumatangis. Hindi maampat-ampat sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Para akong isang bata ngayon na inagawan ng laruan na patuloy sa pag-iyak. Masama ang loob ko sa nakita ko kanina sa may swimming pool. Kahit naman siguro sino, sasama ang loob kapag makita mo ang boyfriend mo na kausap ang dati niyang karelasyon. Ni sa hinagap, hindi ko talaga akalain na muling makikita si Melissa na kasama niya. Akala ko talaga hiwalay na sila ng babaeng yon. Sa sobrang kaswitan ba naman ni Lucio sa akin sa araw-araw na nagdaan, hindi man lang sumagi sa isipan ko na anumang oras, pwede pala siyang tumingin sa ibang babae. Sinungaling naman pala eh. Akala ko wala na silang dalawa ng Melissa na yon. Pero bakit kasama niya kanina? Bakit ang sweet nila? Himutok kong bigkas. Wala naman akong kasama dito sa silid, kaya malaya naman siguro ako magsalita ng magsalita na para bang baliw. Naiinis ako. Gusto kong umiyak. Masama ang loob ko sa nakita kanina at kusang tumutulo ang luha mula sa aking mga mata. Dapat siguro hindi ko nalang nakita ang mga yon para hindi sumama ang kalooban ko. Macy! Macy! Buksan mo tong pintuan ng silid. Mag-uusap tayo. Narinig kong bigkas mula sa labas ng kwarto. Si Lucio iyon at kanina pa siya kumakatok sa pintuan. Kaya lang wala akong balak na pagbuksan siya. Wala din akong gana na makaharap siya. Kasi parang niloloko niya lang yata ako eh. Dapat, kung girlfriend niya na ako, kahit na hindi ko sinasabi, kusa niya na sanang iniiwasan ng Melissa na yon. Hindi yung sweet na sweet pa sila habang nagiinuman sila kasama ng mga kaibigan niya. Macy, please, buksan mo tong pintuan ng silid. Kung ano man ang nakita mo kanina, wala yon. Walang dapat na ikagalit dahil friends na lang kami ni Melissa. Muling bigkas ni Lucio mula sa labas. Hindi ko naman mapigilan ang mapaingos. Friends daw? Eh di wow. Masyadong pa-showbiz ang sagot niya. Tsaka nakikipag-friends siya sa babaeng yun na may masama ang tabas ng dila. Sinabihan ba naman ako na illiterate sa mismong harapan ng mga kaibigan niya? Gayong bago ako napunta dito sa Manila, marunong naman ako magbasa at magsulat. Graduate na kaya ako ng elementary, tapos nag-aaral na ako ngayon. Gusto talaga akong ipahiya ng Melissa na yun eh. Gusto niyang ipamukha sa akin kung gaano kababa kumpara sa kanya. May araw din ang Melissa na yun sa akin. Nakakainis ang babaeng yun. Ano bang ginagawa mo dyan sa loob ng kwarto? Hindi ba't hindi na yun ang silid mo? Halika na, mag-usap na tayo. Pinaalis ko na sila Melissa. Hindi na ako makikipag-inuman sa kanila, kaya halika na mahal ko. Lumabas ka na dyan. Gusto na kitang makita. Huwag ka na magtampo. Ikaw lang naman ang love ko eh. Wika pa niya sa habang patuloy sa pagkatok sa pintuan ng silid. Wala sa sariling kaagad ko namang pinunasan ang luha mula sa aking mga mata. Final na ang desisyon ko ngayong gabi. Wala na akong balak na may kapag-usap sa kanya at dito din ako matutulog sa loob ng kwarto namin ni Manang Petra. Hanggat hindi matatanggal ang inis na nararamdaman ng puso ko, hindi ko talaga siya lalabasin. Maniga siya dyan sa labas.
Doon na lang siya sa Melissa na yon. Total naman, bagay sila. Mukha naman silang magkasundo eh. Kaya makikipag-break na lang siguro ako kay Lucio. Tama, yun na lang ang gagawin ko. Break na lang kami. Bata pa naman ako at magpo-focus na lang ako sa aking pag-aaral. Kung ganitong umiiyak ako ngayon, mabuti pang wala na lang akong boyfriend para hindi na ako makakaramdam ng selos. Sa naisip kong iyon, hindi ko naman namalayan ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko din kasi alam kung kaya ko bang makipaghiwalay sa kanya. Mahirap palang magdesisyon ng hiwalayan dahil ramdam ko din naman ang pagtutol ng puso ko. Love ko nga kasi siya eh. Ayaw ko nga din sana siyang mawala sa akin. Hindi naman din kasi siya nabigo na pasayahin at alagaan ako araw-araw. Heist, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Ayaw ko din naman kasi ng ganito. Ganito pala kapag love mo ang isang lalaki? Masakit pala kapag nakikitang may kalandian siyang iba. Hindi ko kasi kaya na makikita siya na may kalandiang iba. Ayaw ko ng ganon. Gusto ko, ako lang. Gusto ko sa akin lang ang puso niya. Macy naman, kanina pa ako dito sa labas. Wala ka na ba talagang awa sa akin? Kung galit ka, harapin mo naman ako. Dahil wala akong balak na umalis dito hanggat hindi ka lumalabas dyan. Sige na mahal ko, labas ka na muna dyan. Gusto kong makita ang mukha mo. Gusto na kitang mahawakan. Please, magpapaliwanag ako, promise. Muling sigaw ni Lucio sa labas. Wala sa sariling kaagad naman akong napairap kasabay ng paghiga ko sa higaan. Bahala siya dyan sa labas. Itutulog ko na lang siguro itong sama ng loob ko. Aalis din naman siguro siya kapag nagsawa na siya. Tsaka may klase pa ako bukas. Ayaw kong humarap sa mga teachers ko na puyat at namamaga ang mga mata ko, no? Bahala na talaga ang Lucio na yan. Gusto kong ipakita sa kanya ang galit ko kaya hindi ko talaga siya lalabasin at kakausapin. Lucio's POV. Kanina pa ako dito sa labas ng dating silid ni Macy at kumakatok. Kaya lang wala talaga sigurong balak na pagbuksan ako nito. Dahil kahit na anong katok ko, hindi talaga siya lumalabas. Ang ilan sa mga kasambahay namin dito ay nakikimarites na. Kanina pa sila pabalik-balik dito sa may servants quarter area. Habang bakas sa mga mukha nila ang pagtataka. Kung hindi ko patititigan ng masama, hindi pa aalis eh. Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi ko na sana in-entertain ang mga lintik kong mga kaibigan. Hindi nila kasama si Raven, kaya napapayag ako makipag-inuman sa kanila. Pero hindi ko naman akalain na bigyan iyon ng masamang kahulugan ni Macy. Nakita niya lang si Melissa na katabi ko, nagalit na yata kaagad. Sa bagay, sa sobrang sama nga naman ang tabas ng dila ni Melissa kanina. Pigil ko talaga ang sarili ko na dukutin ang dila ng babaeng yon para lang hindi na siya makapagsalita pa ng masasama para sa mahal kong si Macy. Hanggat maaari, iniiwasan ko talagang makaramdam ng insecurity si Macy, lalo na at hindi biro ang mga pinagdaanan niya sa buhay niya. Wala pa rin? Lagot ka kuya. Ayaw ko na yatang makausap. Narinig kong sambit ni Fantasia. Kanina pa siya sa likuran ko at alam kong wala siyang balak na damayan ako kundi pakikiusyoso lang din ang pakay niya. Ikaw na naman bang dahilan kaya napunta si Macy sa may swimming pool? Seryoso kong tanong sa kapatid ko. Napansin kong kaagad na itong nag-iwas ng tingin, sabay dahan-dahan na tumango. Kakagising niya lang kasi, tapos niyaya ko siya sa may pool. Hindi ko naman akalain na maglalandian kayo ni Melissa. Nakangiwi niyang sagot sa akin. What? Pati ba naman ikaw, yan din ang iniisip mo? Walang kami ni Melissa, at wala na akong balak na patulan ng babaeng yun. Pabuliyaw kong sagot kay Fantasia, bago ko muling kinalampag ang pintuan ng silid ni Macy. Kaya lang kahit na anong pakiusap ko, wala talaga sigurong balak na harapin ako ng mahal ko. Mukhang masama talaga ang loob sa akin. Anong walang kayo? Naabutan namin kayo kanina na magkatabi at halos nakayakap na siyong babaeng yun. Kahit na sinong girlfriend, magsiselos talaga sa tagpong nasaksihan kanina. Bahala ka, kapag tuluyang magalit sa iyo si Macy, goodbye ka talaga. Patawa-tawa pa nitong bigkas na para bang natutuwa pa siya sa mga nangyari. Oh, come on! Shut up! Ang ingay! Umalis ka na nga dito! Kaya hindi ako nilalabas ni Macy dahil nandiyan ka eh. Naiinis kong bigkas. Sa mga nangyari, pati yata ang tama ng alak sa sistema ko ay biglang naglaho. Hay, nakakairita. Ibang klase pala magselos tong girlfriend ko. Tahimik, pero grabe ang epekto sa puso ko. Sige na nga! Good luck na lang dyan sa'yo kuya. Sana wag kanyang labasin at kausapin. Nang iinis pa ring sagot ni Fantasia,
bago niya ako tuluyang iniwan. Muli ko namang hinarap ang pintuan ng silid at kinatok ng kinatok, pero wala talagang indikasyon kung pagbubuksan ba ako ni Macy. Tahimik pa rin siya sa loob ng kwarto, kaya naman wala sa sariling napasabunot ako sa aking sariling buhok. Hindi na talaga ako uulit. Hindi ko na talaga siya gagalitin. Mas tanggap ko pa kung magbunga nga siya, kaysa naman sa ganitong ayaw niya akong kausapin. Nakakatakot pa lang ganito. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Halos 1 oras na akong walang ibang ginawa, kundi ang nakatayo lang dito sa labas ng silid, nang biglang dumating si Manang Petra. Napansin ko pa nga sa mukha nito ang pagkagulat nang makita niya ako. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Nagtataka niyang bigkas. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako sumagot. Nasa loob si Macy. Galit yata sa akin. Ayaw akong pagbuksan ng pintuan. Seryoso kong bigkas. Ha? Ganun po ba? Abat pasaway na talaga ang batang yon. Teka lang. Narinig kong bigkas niya, sabay dukot ng kung ano sa kanyang bulsa. Hindi ko pa nga mapigilan ang mapataas ng kilay nang mapansin ko na isang susi iyon. Parang gusto ko ulit sabunutan ang sarili ko dahil hindi man lang sumagi sa isipan ko na may mga duplicate keys pala kaming hawak sa bawat silid ng bahay. Ipinasok niya iyon sa keyhole at presto, bumukas ang pintuan, kaya naman nagpatiunan na akong pumasok sa loob. Dapat kanina niyo pa ako pinahanap, sir. May susi naman itong pintuan eh. Palagi kong dala-dala. Narinig kong bigkas ni Manang Petra pero hindi ko na binigyang pansin pa. Dumiretso na kasi ako sa isang single bed kung saan makikita si Macy na nakahiga at payapa na natutulog. Yes, tinulugan niya lang naman ako. Samantalang grabe na ang pag-aalala ko sa labas ng silid na ito. Akala ko pa naman kung ano ang ginagawa niya dito sa silid. Yun pala, tulog na tulog siya. Nako, itong batang ito. Alam niyo naman na hindi na itong silid niya, pero dito pa rin natulog. Sandali lang, sir. Gigisingin ko lang. Narinig kong muling bigkas ni Manang Petra at akmang maglalakad siya patungo sa payapang natutulog na si Macy, pero mabilis ko siyang pinigilan. Huwag na po, Manang. Ako na pong bahala sa kanya. Mukhang nahihimbing na po siya eh. Ako na lang magdadala sa silid niya. Nakangiti kong bigkas. Kahit naman papano, gumaan ang pakiramdam ko ngayong nakita ko na siya. Sulit naman pala ang paghihintay ko sa labas ng silid na ito. Natupad pa rin naman ang nais ko na masilayan ang mahal ko. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko habang hindi ko maalis-alis ang pagkatitig sa inosenteng mukha ni Macy. Maayos ko siyang nadala dito sa kanyang bagong silid na hindi man lang nagigising. Mukhang puyat na puyat siguro talaga siya na kahit ang pagbuhat ko sa kanya patungo dito sa bago niyang silid ay hindi niya man lang namalayan. Ibang klase din pala itong magtampo. Hindi niya talaga ako pinagbuksan kanina ng pintuan ng silid. Malaki nga talaga siguro ang tampo niya sa akin kaya ganon. So ibig lang sabihin ito, talagang mahal niya ako. Marunong na kasi magselos eh. Sa naisip kong iyon, hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng kilig. Hindi ko alam, pero masarap din pala siyang magselos. Lalong nagiging kampante ang puso ko na mahal niya nga din ako. Maliban sa malaanghel niyang muka, hindi ko alam kung ano pa ba ang meron kay Macy at bakit ko siya minahal ng sobra. Ang akala ko talaga dati, si Sarah na ang nakabihag sa puso ko. Pero mas higit pa itong nararamdaman ko para kay Macy, kumpara sa asawa na ng pinsan ko ngayong si Sarah. Mas mahal ko itong si Macy, at kung hindi lang dahil sa edad niya, talagang pakakasalan ko na talaga siya agad eh. Sana lang talaga hindi magbabago ang damdamin niya para sa akin. Alam kong sa edad niyang ito ay magiging curious siya sa maraming bagay. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para walang ibang lalaki na makalapit sa kanya. Mismo ang kapatid kong si DJ ay ayaw ko nakikita silang nag-uusap. Mahirap na. Baka magising na lang ako isang umaga na nagkakagusto na pala sa ibang lalaki itong si Macy. Ano na lang ang mangyayari sa akin? Talagang ikamamatay ng puso ko kapag nangyari yon. Kaya sa abot ng aking makakaya, poprotektahan ko talaga itong si Macy. Hindi ako papayag na magkakagusto siya sa iba. Akin lang siya. Akin lang ang pinakamamahal kong si Macy. Alam kong kapag nangyari yon, magmumukha akong selfish. Pero who cares? Nagmahal lang naman ako at normal lang talaga na ipaglaban ng babaeng minamahal mo. Lalo na ngayon at habang tumatagal, lalong gumaganda si Macy. Siguro kung exposed lang siya sa labas, baka hindi lang si Raven na magkakagusto sa kanya. Baka lalong dumami ang admirer niya na siyang lalo kong iniiwasan. Ngayon nag-aaral na siya,
Talagang ipaglalaban ko ang homeschooling na yan. Parang hindi ko din kasi talaga kaya na makita siya na pumapasok sa isang normal na eskwelahan, kung saan makakahalubilo siya ng iba't ibang klaseng tao. Sa naisip kong yun, wala sa sariling napahaplos ako sa kanyang pisngi. Sobrang sarap ng tulog niya. Samantalang heto ako, handang magpuyat habang hindi inaalis ang paningin ko sa kanya. Wala na nga sana akong balak na umalis sa tabi ni Macy. Kaya lang hindi pwede. May narinig kasi akong mahinang katok sa pintuan ng silid. Kaya naman mabigat ang kilos na bumaba na lang din ako ng kama. Inayos ko pa nga ang kumot ni Macy bago ako maingat na naglakad patungo sa pintuan at binuksan iyon. What? Paangil na tanong ko nang mapabusan ko ang bunso kong kapatid na si Fantasia. May naglalarong ngiti sa labi nito at akmang papasok na sana siya sa loob ng silid nang pigilan ko siya. Saan ka pupunta? Seryoso kong tanong sa kanya. Sa loob. Parang gusto kong tumabi sa pagtulog kay Macy eh. Bigkas niya at talagang naghikab pa siya sa harapan ko. No, doon ka sa kwarto mo. Hindi ka pwede dito. Seryoso kong sagot sa kanya. Hinawakan ko pa siya sa kamay at tuluyang hinila palabas bago ko isinara ang pintuan ng silid. Mahirap na. Baka magising pa si Macy dahil sa kakulitan nitong kapatid ko. Kuya naman, ang killjoy mo naman eh. Gusto ko lang naman tumabi sa pagtulog kay Macy. Pareho naman kaming babae. Ano bang bawal doon? Naiinis pa nitong bigkas. Hindi nga pwede. May sarili kang kwarto, di ba? Doon ka. Seryoso kong sagot sa kanya. Gusto ko nga dito, kuya. Tsaka ano nga palang ginagawa mo dito? Hindi ba't may sarili ka ding kwarto? Bakit nandito ka? Naiinis niyang tanong sa akin. Kaagad ko naman siyang pinaningkitan ng aking mga mata. Natural, boyfriend niya ako. Kaya normal lang na nandito ako sa silid niya. Sige na, alis na. Istorbo ka naman eh. Seryosong bigkas ko. Kaagad naman itong nagpapadyak sa inis. Talagang ipinipilit niya ang nais niya. Kuya, lalong hindi ka pwede dito sa silid ni Macy. Boyfriend ka pa lang at hindi pa kayo pwedeng magsama. Kapag hindi ka papayag, isusumbong talaga kita kay mami. Tsaka alam mo bang nasa pool pa rin ang mga friends mo? Hinihintay ka nila. At yung chicks mo na si Melissa, wala pa yatang balak na umuwi. Nagkakalat na nga sa may pool sa sobrang kalasingan. Naiinis niyang bigkas. Hindi ko naman maiwasan na magulat dahil sinabi niya. Bakit nandyan pa sila? Hindi pa rin ba sila umaalis? Nagtataka kong tanong. Sa naalala ko, inutusan ko itong si Fantasia na paalisin na ang mga kaibigan ko dahil wala na akong balak pang ituloy ang inuman namin. Bigla akong nawala ng gana. Dahil nga biglang nagtampo sa akin si Macy. Ayaw pa nga nilang umalis. Hinihintay ka nila. Nakangiwi nitong bigkas. Naiinis naman akong napabuntong hininga. Hindi talaga magandang ideya na pinapayagan ko ang mga kaibigan ko na pumupunta dito para mag-inuman. Siguro, kailangan ko nang putulin ang nakasanayan namin simula nung college pa. Na kung hindi sa bar kami tumatambay kapag weekend, dito naman sa bahay. Hindi na yata pwedeng ipagpatuloy ang ganitong routine. Lalo na at nasa paligid lang si Macy at ayaw ko siyang bigyan ng bad impression sa akin. Sa kwarto mo ikaw matulog at wag mo nang istorbohin si Macy dahil nahihimbing na siya. Maotoridad at pautos kong bigkas kay Fantasia. Napansin ko na kasimangot pa itong tumitig sa akin bago pa dabog na naglakad pabalik ng sarili niyang silid. Oo, makulit itong bunso kong kapatid na si Fantasia. Pero kabisado niya din kung hanggang saan ang pasensya ko.